To the point. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating palatuntunan ang pananampalatayang Katoliko. Muli nagbabalik tayo yung lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko, at sa pagkakataong ito marami tayong pag-uusapan regarding about this issue. Itong caption natin ang itong Iglesyang Tatag ni Tatang Manalo ay peke po ito at sa po itong kulto. At ating pag-uusapan ito dahil marami na ring naluloko sa iglesyang ito. At lahat ng mga issue regarding about the Catholic faith sasagutin natin ngayon. At muli, bago pa natin talakayin itong caption natin sa taas, ay manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. Again, welcome po sa ating programa dito sa ating pananampalatayang Katoliko. Muli, wala muna tayong Bisaya ngayon. Tagalog muna natin ito kasi upload po dito sa i-upload po ito sa sa TV sa Punto por Punto channel, Reverend Father Darwin Gitgano. Sa mga lahat ng mga kasamaan mo diyan, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga membro ng Punto por Punto, magandang gabi po sa inyo lahat. Sino ba itong sinasabi mong monetize? Magandang gabi bro, magandang gabi rin naman. Si GRR Jimenez. Mabuti naman yung tinagalog natin dahil nga marami tayong mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko na hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Ang ginawa natin, magtatagalog tayo. Although we are not expert with regarding about speaking Tagalog, because we are pure Bisayan. Buhol po yung lahi namin. Buhol po yung mga lulat lulo namin, yung mga ancestor namin talagang Buholano. So, ayun nga, since ito po yung national language sa Pinas, so we have to speak Tagalog. Alang-alang na rin sa ating mga kapatid na hindi nakakaunawa ng salitang Bisaya. Kaya mayroon tayong Bisaya sa umaga, Lakbay Katoliko yung pinaka-programa talaga natin. At saka itong Tagalog version natin, straight to the point. Straight to the point! Once again, magandang gabi po sa ating lahat. Ito may tanong siya, Tanong lang brother, bakit lahat ng sulpo tinatawag na protestante? Dahil sila po yung namoprotesta sa pananampalataya po kay Kristo. At alam ba ninyo, yung unang nagpro-protesta sa Diyos, itong demonyo, si Satanas. Kaya nga kung pagbabasyan natin yung mga sulpot na relihiyon, na mas nauna pa nga itong Ajinomoto, minsan, sila na yung pangalawang sulpot. Di ba? Ang sabi ni San Juan, malinaw po ang sabi ni San Juan sa kanya sulat. 1 John chapter 2, verse 18 to 19, ganito po yung banggit, yung tawag nito. Ang heading po ng binasa natin is ang kaaway ni Kristo. Mga anak, ito na po ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon, marami nang lumitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wagas. Verse 19, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Malinaw. It is very stated clearly of what
St. John written. Oh, klaro po yung sinulat ni San Juan na yung mga taong lumabas ay mga kaaway po. Sa King James Version Translation naman, ito may logo ng Seventh Adventist, hindi po kaaway ni Kristo o enemy of Christ yung nakabanggit, kundi anti-Kristo. Anti-Kristo po ang tawag nito, yung nakabanggit sa ng translation ng King James Version na may logong Sabadista. Kahit walang logong Sabadista, mayroon din, nakabanggit yan, Anti-Kristo. Si Father Greg Casmindes, magandang gabi po sa inyo, Father. Sa lahat ng mga kaparian natin sa Simbahang Katolika nga pala, naghamon itong si Julito Daig. Yung proposal niya, kinagat ko naman. Patunayan ko na ang Roman Catholic priest ay siya lamang may otorisasyon na mangaral ng Ebanghelyo. Wala namang pastor na binigyan, wala namang ministro na binigyan ng karapatan, ano? So kaya ko ito nagiging sentro sa ating caption, yung iglesia ni Manalo ay nagiging kulto dahil according po yan sa National Statistic Office, sa National Statistic Office po, yung survey po nila, umabot na pala sila ng 3 million. Biruin mo nga naman 3 million. Hindi ko alam sa labas ng bansa, kasali na ba yon? Kasi yung una pa yan, yung bagong tatag siguro ni Felix Manalo, yung kanya simbahan, hindi naman tunay kay Kristo yan. Nabanggit po kasi dito sa sa Philippine History. Magandang gabi kay Brother Nerson Kadigal. Bro, wala na muna tayong Bisaya ngayon, bro, kasi binigyan kong halaga itong mga kasamahan natin, itong mga kapatid natin sa pananampalatayang Katoliko, lalong-lalo na itong mga Protestante na hindi man lang nagkakaunawa na Bisaya, at binigyan natin sila ng pabor na magkakaintindi sila sa ating pananampalatayang Katoliko. Minsan nga may nag-comment sa akin, ganda sana ng live mo, kaso lang Bisaya, di ko nakakaintindi. So, ayun nga, ginawa natin itong Bisaya, Tagalog. Meron naman tayong Bisaya sa umaga. Magsawa tayo doon sa Bisaya. Dito, pag Tagalog, magsawa din tayo sa Tagalog, wala namang problema. So, nakabanggit po kasi dito sa sa Philippine History and Government ni Dr. Zoyna M. Zaidi. Ayan tingnan natin tong page 200, sa page 23. Nabanggit po kasi dito ay ganito. Iglesia ni Cristo, founded by Felix Manalo in 1914, is a Philippine sect. Hindi po ako may sabi, ha. Yung Philippine History mismo, sikta lang pala itong si tatag ni Tatang Manalo. With members both in the country and abroad. It has 475,000 members. Dati pa yon. Yung bagong tatag siguro ni Tatang Manalo. Dati pa yan. Ngayon, ala na. Nagiging mataas na yung yung rating nila, nagiging 3 million na daw. Hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Dahil hindi naman siguro, hindi yan exact 3 million talaga, dahil mayroon na ngang nagsisilipatan sa mayroon na ngang nagsisilipatan sa mga iglesia ni Cristo. Bumalik na sa Katoliko. Gandang gabi nga pala kay Brother Rosby Aliabo, Bayotas Aliabo. Ito po yung mga pastor natin sa sa ibang pananampalataya na born agoy. Naging hindi po ito pure Catholic, pero nagiging Katoliko po ito dahil po sa kanilang pagsasaliksik at naintindihan nila ang katotohanan. Kaya praise the Lord at palakpakan natin ito. Okay. So, ayan. Sila po yung mga nagbalik loob na sa simbahang Katolika. Iwan ko nga ba itong mga iba kung bakit. God bless mo, fluent ka naman magtagalog. Sanay na sanay ka naman magtagalog. Hindi naman. Nauutal nga tayo minsan magtagalog dahil hindi po tayo sanay sa Tagalog. So, yun nga. Nag-practice lang. Baka naman kasi magawa tayo ng katawa-tawa dito sa mga Tagalog. Minsan kasi yung mga Tagalog, hindi naman lahat nanlalait yan. Pag Bisaya magtagalog, itong Bisaya talagang Bisaya, tigas ng dila. Yung gano'n nilang yung banat nila sa atin. Okay lang yan. Ganyan talaga kami mga Bisaya. Updated nga kami. Updated o upgraded kung baka ika nga. Marunong kaming magbisaya, marunong sud kami magtagalog.
Ay, tubong buhol ito. Oh. So, ito, hindi po tayong may sabi, yung kasaysayan po ng daigdig, nung Pilipinas rather. The history of the Philippines mismo, nagsabi na yung iglesia na tatag ni Tatang Manalo ay isang sikta. Alam nyo ba kung bakit nagiging sikta ito? Dahil po, rehistrado po ito sa batas ng gobyerno. Sikta nga, sik, ano ba? Oh, at saka baka sabihin ay natural, normal, Philippine history yan. Hindi naman namin yan kano-ano, hindi namin tatanggapin yan. Oh, hindi natin ipipilit din eh. O yan o, meron tayong pasugo ng iglesia ni Manalo. Oh, ano bang nakabanggit din eh? O yan o, basahin natin itong pasugo, July 2016. God's Message, Pina 46. Hindi po ito quotation. O, yan ha. Hindi quotation din eh. O, basahin natin ito. Sa itong statement nila, ganito yung banggit. Sandali lang ha. Kasi yung statement nila, ganito po yung banggit. Today, religious sect. Kita nyo, mga religious sekta na ngayon are flourishing in the Philippines. Ano ba itong flourishing? Nagkakalat na po. Lumalaganap na sa Pilipinas pala ito mga sekta. One of the most formidable of this is that founded by Felix Manalo in 1914 and officially designated as the Iglesia ni Cristo. Kayo may sabi, pasugo nyo, sikta kayo. So ang mga taong naniniwala sa sikta, hindi ko alam kung bakit naniniwala kayo. Kulang siguro ng kaalaman. Hindi naman siguro natin masasabi na kulang ng kaalaman ito sila. Dahil ang iba sa mga membro nila, nagiging teachers pa nga. Supervisor pa nga yung iba. Nagiging attorney pa nga yung iba. Saludo po ko sa inyo. Dahil nagiging teachers kayo, nagiging attorney kayo, nagiging police kayo, walang problema. Pero pagdating sa pananampalataya, doon kayo nabububo. Straight to the point. Doon kayo nabububo pagdating sa pananampalatayang Katoliko, yung ganon, sa pananampalatayang Panginoon. Alam ba ninyo kung bakit sinabi kong sa pananampalatayang Katoliko? Dahil madalas po kasing akitin nila yung mga Katoliko. And that is why, hindi talaga nagkakamali itong pasugo nila. Sinabi sa sa kanilang pasugo, babasahin natin itong pasugo nila, yun, kasi pakay talaga nila na kukunin yung mga sa Katoliko. Ayan yung September 2001, Pina 4, by Tomas Katanyay. Ano masabi sa pasugo September? Ito yung banggit sa kanilang pasugo Ito, most of us, kadalasan po sa atin, hindi naman lahat. Most of us, member of the Iglesia ni Cristo, kasapi sa Iglesia ni Cristo, are former Catholic. Naging former Catholic. So, galing kayo sa Katoliko. Di ba? Galing kayo sa Katoliko talaga. So, ibig sabihin, yung siktang inaniba nyo, hindi po kay Kristo yan. Tatag po ni Tatang Manalo. Kasi si Tatang Manalo, hindi po siya kontento sa ganito. Imbes na nagpamimbro siya ng Katolika, umalis siya sa Katolika. Ano ba ibig sabihin ba? May ebidensya ka bang Katolika si Tatang Manalo dati? Meron akong ebidensya. Ito, basahin natin to pasugo nila. Ayan. Pasugo Magazine, basahin natin to. Yung about kay Tatang Manalo. Kawawa naman itong mga membro ni Tatang Manalo. Kawawa kayo. Kapag hindi kayo umalis sa bagay, meron naman tayong tinawag na meron naman tayong tinawag na freedom of religion. Babanggitin natin yung freedom of religion mamaya-maya. Kung bakit meron tayong freedom of religion. Bakit inalaw ng government ng freedom of religion? Sa gobyerno, okay yan. Wala kang pakialam. Bigyan ka ng gobyerno ng freedom of speech, meron yan. Freedom of religion, meron din. Pero sa Panginoon, mag-iingat ka. Dahil hindi naman ang Panginoon, naawa ko sa'yo dahil iglesia ka. Kahit tinaway mo ako, sige, langit yung punta mo. Hindi ganon. Hindi po ganon. Mayroon lang consideration ito. Mayroong consideration. Yung sa Catechism of the Catholic Church natin, hindi naman lahat, Brad, na
ika nga ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil mayroon po tayong turo sa Catechism of the Catholic Church regarding about the issues outside the church, there is no salvation. Pag-uusapan natin yan sa susunod na gabi. Na yung mga hindi Katoliko na pure heart talaga na namumuhay na sa ibang sikta na hindi alam ang katotohanan, in short, ignorance of the gospel of Christ, sila po'y maliligtas noong kapag mamamatay sila. Dahil sila po ignorante. Pero imposible naman, nagiging ignorante yung iba dito. Picture ng picture sa cellphone, upload sa Facebook. In short, marunong na kayo sa social media. Marami na mga Catholic faith defender, marami na mga kaparian natin na nagpapahayag na ito simbahang Katolik ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ayaw niyong maniwala. Meron namang mga kasaysayan, no? Marami kasaysayan nagsasabi na ang simbahan ay tatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Pero iwan ko nga ba kung bakit doon kayo sa tatag lang ng ordinaryong tao nangyari sa inyo? Straight to the point. Ha? Ano nangyari po sa inyo? Okay. Lahat ng sulpot, kulto, tama. Kulto talaga. Kulto yan. Mabanggitin natin yan kung bakit kulto yung Iglesyang Manalo. Ayan. Sa pasugo nila mismo magazine ganito. Brother Felix Y. Manalo, Pasugo, Magazine, Pahina 58, Pahina 16. O yan. Yung Pasugo nila mismo. Basahin natin to. Felix Manalo, Pasugo, August 1979, Pahina 16. Felix Y. Manalo, God's Last Messenger. Ang sabi, Brother Felix Y. Manalo, 1886 to 1963, was born in Barrio Calzada, Taguig in Rizal Province, Southern Luzon, in the Philippines on May 10, 1886. At a time when the country was yet in the clutch of Spanish colonial and when the Roman Catholicism was still considered the state religion, he was raised in the Catholic faith by his parents, Mariano Isagon and Bonifacia Manalo. Hindi ko alam kung bakit Manalo yung dinala yung pangalan niya, samantalang sa kanyang father, Isagon. Dapat mag-Isagon siya. Bakit Manalo yung dinala niya? Di ba kayo nagtaka nito? Oh, no! Oh, di ba? Di ba kayo nagtaka nito? He was raised at the Catholic faith. Ano nangyari? Lumabas sa Katoliko, umanid sa mga siktang tatag na tao, especially itong mga Sabadista, mga I don't know kung kasali na ba itong Episcopal yan, kung nagiging membro ba siya. Hindi na kontento. Nagtayo ng sarili niyang sikta. Oh, no! Ha? Nagtayo ng sarili niyang sikta. Diba? So, itong freedom of religion. Anong meron, Brad, sa freedom of religion? Kailan nagsimula itong freedom of religion? Oh, tignan natin tong Philippine history. Sa freedom of religion kasi, walang problema kung pinangaral nyo yung God's love, walang problema. Kung sa 1987 Constitution, alam nyo ba yung batas na yan? 1987 Constitution of the Philippines, Article 3, Section 5. That is freedom of religion. So, bakit nangyari yon? Bakit inalaw ng gobyerno? Ito, basahin natin tong American Heritage. Our American Heritage, Chapter 20, page 143. Ito po yung Philippine History. Pag sinabi natin Philippine History, hindi po bias ito. Ang mga ibang sulpot, lalo-lalo na itong mga Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo, ay hindi po nila katanggap-tanggap itong Philippine history natin. Tayo, pag magkomentaryo tayo dito, mayroon tayong mga solid evidence. Hindi yung basa ka lang ng basa, wala ka namang librong na ipakita. Ito. Sino ba itong si Jerry Masicampo? Ito, maya ka na lang pumasok dahil nagtima po ko na Iglesia ni Cristo. Mamaya ka na lang. Kapag nagtakol tayo na 7th Adventist, saka ka na lang Kasi
mapalitan itong topic natin, baka yung magiging mapunta pa tayo sa Sabat sa pagkaing baboy. Kasi iba kuan ka, Sabadista ka. Sa susunod na lang pag Seventh Adventist yung topic ko, saka na lang pumasok. Pag sa Iglesia ni Cristo naman, nag-aantay lang ako na may mga Iglesia ni Cristo papasok at magtanong para naman patas yung laban. Hindi yung pasok ka ng pasok, nag-topic ako ng born again, pasok ka ng pasok, Sabat, yung issue pa rin. Panis na yung Sabat ninyo. Wala nang maniniwala sa Sabat ninyo. Straight to the point. Okay. So basahin natin itong yung Philippine history. The Bible and religious freedom. Yan nga yung sinabi ko sa inyo, bakit ina-allow dito. Yan The greatest legacy of America was to bring the Bible and religious freedom to the Philippines. During the Spanish era, only the Catholic religion was allowed in the colony. Kasi gusto po ng ang tawag nito, gusto po ng mga Espanyol, sa mga Espanyol, na iisa lang tsaka yung state at religion. Ayan, dito mayroong binanggit yan. Itong The Power of the Church sa page 67. During the Spanish time, the Catholic Church was the official religion of the people. No other religion was allowed to exist. This practice of allowing only one religion in the country is called the union of the church and state. Yan po yung sa Spanish colony, hindi yung sa American colony. Yung dumagsa itong mga Amerikano sa ating bansa, yan ang ginawa nila ganito. But tuloy natin ito pagbasa. But under the Americans, alam mo, masarap talaga papasukin to si Jerry Masicampo kasi Sabadista po ito. Alam ko naman maraming tanong patungkol pa rin ito sa mga Sabat. Wala. Bro, pagpasensyahan na muna bro, medyo nagtopic po kasi ako ngayon ng Iglesia ni Cristo at ayaw nating mabalda. Baka naman kasi lechon baboy yung pag-uusapan natin, mapunta ka doon sa sa daing. Wala na yung mapunta ka doon sa sa saging. O ibang usapan na yan. So, antayin mo na lang pag mag-topic ako with regards about Seventh Adventist, saka ka na lang pumasok para related pa rin sa topic nyo. Dito, gusto ko sana may pumasok pero Iglesia ni Cristo naman. Yung Seventh Adventist na dahil yung mga Seventh Adventist talagang nagsasawa na tayo nun. Sawang-sawa na tayo sa kanilang mga lagi na lang issue dito, issue doon, Sabat pa rin yung ending. Ito basahin natin. But under the American, the Filipinos become free to choose their own religion. Kaya binigyan pala tayo ng freedom sa Amerikano. Sa mga binigyan tayo ng freedom. And especially to have and to read the Bible. Dito makikita natin dito si Felix Manalo. Methodist, other Christian churches were allowed. Ano kaya itong mga ina-allowed? Yung onion. Sino bang nagsabi sa'yo na onion yung Methodist, Baptist, Episcopalian, Pentecostal, etc. Isabelo de los Reyes and Gregorio Agrippa started their own Christian denomination, the Philippine Independent Church or Aglipayanism for short. Yan nagtayo na si Gregorio Agrippa na sarili niya. Kasi may freedom of religion under the 1987 Constitution, Article 3, Section 5. Pag-atras natin yan sa Article 3, Section 4, yan yung freedom of speech about religion. Kaya kahit anong gagawin mo doon, walang magano sa'yo. Walang bumabalda sa yung mangaral ka sa labas pero careful ka lang sa pangangaral mo. Kasi yung simbahang Katolika, of course, mayroon tayong tinatawag na ecumenism. Pero yung ecumenism namin, may hangganan yan. Ialangan naman kasi hanggang walang yung ecumenism pa rin. Kahit na nagwawasak na kayo ng mga imahe doon sa public, doon sa social media, normal. Pag tinira nyo si Bahang Katolika, wala na pong ecumenism yan. Talagang mag-response na po kami. Talagang gaganti po kami. Kaya nga mayroon kaming Catholic Faith Defender, gagantihan namin kayo.
operan ka ng ilang topic, hindi mo tanggapin. Ano ba ibig sabihin mga tanggapin? Alam ba ninyo, nakakatawa kayo mga Seventh Adventist. Alam nyo ba kung bakit? Kung ano-ano na yung pandar yung intro. Ang ending, Sabat pa rin. Para gusto nyo kaming papapasokin sa Sabat nyo. Wala na ba kayong susto ko? Dadaan na lang natin ito sa tawa. Tawang-tawa na lang tayo dito. Ito na. Even non-Christian were allowed to freely choose their own religion. Kahit hindi ka Kristiyano, wala. Kung ano yung relihiyon na pipiliin mo, bahala ka na dun. Without being arrested or persecuted by the government. The Muslim and mountain tribes were no longer treated as enemies of the government. Kasi iba yung gobyerno ng Kastila noon. Iba yung pamamahala ng mga Kastila noon, yung mga Espanyol. Kapag hindi ka kasama sa kanilang relihiyong dinadala, which is the Catholicism, itinuturing kang kaaway. Sa kanila yung panggoberno, pamamahala nila yon. Sa simbahang Katoliko, wala yon. Dahil simbahang Katoliko, patas po. Pag hindi ka po magiging Katoliko, bahala ka na. Hindi naman kami namimilit. Ito. The Muslim and mountain tribes are no longer treated as the enemies of the government, but as friends and true Filipino also. Diba? Ayan. Tinuring na tayo na na Pinoy kahit pa ibang tribo ka tsaka hindi ka man naniniwala sa pananampalatayang Katoliko, bahala ka na. Magtayo ka na sarili mo. Okay, wala pakialam yung gobyerno sa'yo. Hindi ka naman hahabulin, hindi ka naman papapatayin. May kulto pa ang ministryo at mga gago ng ministryo ng ANC kulto. Galing po ito kay Lorenzo Hamilton. Ay, nako. Talaga, tama naman yun sa'yo, Brad. Tama naman yun sa'yo. Atik-ate lang ng Sabadista, kusog na mukha. Maya na lang yung yung Sabadista, mamaya na lang natin pag-uusapan yan pag sa kanila naman issue. Gaano katotoo itong claim ni Charles Taze na sila ay tunay na tatag daw at sila pa nga may-ari na Biblia. Nangopya lang daw yung Katoliko. Pag-uusapan natin yan sa susunod na issue. Ito. Some Filipinos. Pangatlong na ito Pangatlong paragraph. Ito. Some Filipinos started new religion. Uncult at kulto. Sino ito? But, this did not. Pero, itong hindi naniniwala, but this is not believe in Jesus as both God and man, pero, itong hindi naniniwala na si Jesus ay isang Diyos at tao in 1914, noong 1914, tinanslate ko na ng Tagalog, si Felix Manalo founded the Iglesia ni Cristo. Nagtayo siya ng Iglesia Kuno ni Cristo which used the name of Christ but did not believe in Jesus as God. Ginamit yung pangalan ni Cristo, hindi naman naniniwala na si Cristo Diyos. Oh no! Diba? Kalukuhan yan. Dapat sa inyo, itawagin kayong iglesia ng tao dahil unang-una, iglesia ni tao kayo. Dahil hindi naman kayo naniniwala na si Kristo isang Diyos. So, kulto po, according lang yan sa ating sa ating Philippine history, kulto po ang simbahang tatag ni Tatang Manalo. Kulto. I-search ninyo, i-google nyo. Ngayon, high-tech na tayo ngayon. Mayroon na nga tayong social media, di na tayo maghihirap. Dati, walang social media, mag-arkila ka pa ng ng library. Mag-arkila ka pa ng mga libro sa library, magagarang library noon. Magbasa ka hanggat gusto mo. Meron pa, hindi pa nga kompleto library dati about regarding history of the Philippines kasi po upgraded po tayo sa Philippine history dahil meron pong mga halimbawa sa kapanahunan na hindi nagtatag si Tatang Manalo ng kanya simbahan, hindi pa siya nagtatag, natural, hindi pa lumabas tong mga history na ito na Felix Manalo founded the Iglesia ni Cristo. Wala pa yan. May mga Philippine history na tayo pero yung mga sinauna pang nangyari. Hindi pa sinali ito si Tatang Manalo, itong si Eileen Goldwhite, kung kailan sila dumating dito sa Pilipinas.
Yeah, wala pa. So, nung sumikat na po yung tawag nito, social media, wala pang masyadong touchscreen na cellphone noon. Kung mayroon man, masyado mahal. So, anong gagawin? Mag-arkila ka naman ng internetan, no, sa internet shop, internet cafe. Doon ka. Dati sa amin, half hour, 5. Pag 1 hour, 10 pesos. So, sulit na yon. Mag-research ako ng apologetic. Manood ako ng mga video doon, mga debate nila, sa mga Catholic versus ANC. Ganun. Kaya ngayon, kahit sa bahay ka lang umupo, wala na. Nag-google ka na. I-search mo sa Google, lalabas at lalabas yan. Mismong Wikipedia, yung nagdeklara nun, na yung the biggest cult of the Philippines is Iglesia ni Cristo. Oh, no! Iglesia ni Cristo, the biggest cult of the Philippines. So, sino ba namang taong uto-uto maniniwala nun? Siguro, yung mga kulang talaga sa kaalaman, maniniwala. Okay yun. Dahil may exemption naman tayo. Sa bagay, kulang kaalaman. Normal, maniniwala. Pero, ikaw na hindi kulang ang kaalaman, imposible. Araw-araw kang nag-Facebook, araw-araw kang nag-Google, araw-araw kang nanood sa YouTube channel, patungkol about God's words, patungkol about faith, marami. Imposible, di mo alam. Alam nga nung naninirahan sa bukid. Alam nga nung kahit nahihirapan, di nga masyadong marunong mag-log out sa Facebook. Alam nga nila ang katotohanan. Kayo pa kaya, tayo pa kaya na always, araw-araw, oras-oras, nagpi-Facebook, nag-YouTube, nag-Google. So, imposible nyo yung may search yan. Ginamit yung pangalan. Ano banggit sa pasugo ng Iglesia ni Cristo? Tingnan natin ito. Yung sinulat po ni Benjamin Santiago. Ganito po yung banggit. Yan Pasugo, Pebrero 1966, page 18. Sinulat ni Benjamin Santiago. Sa panahong ito ay ang Iglesia ni Cristo lamang ang may karapatang gumamit sa pangalan ni Cristo maliban sa Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Ay walang karapatang gumamit sa pangalang ito. Wala pala kayong karapatan na gumamit sa pangalang yaon. At bakit nyo ginamit yan? Diba? Bakit nyo ginamit? Diba si Kristo? Hindi nyo ba alam? St. Matthew chapter 24, verse 11, na mayroong bulaang mga propeta na magsidatingan. Hindi ito propeta. Anghel pa nga yung turing niya. Anghel pa yung turing niya. Founder ng Iglesia ni Cristo Felix Manalo. Kaya kasinungalingan yan ang Iglesia ni Cristo. Hindi naman nagtatag si Jesus ng ANC sa Pilipinas. Hindi nga umabot si Cristo sa Pinas sa kanyang pangangaral. Of course, nakita ni Cristo itong Pilipinas dahil siya po naglikha dito. Siya po ang nag-design ng ating Pilipinas, si Cristo. Siya po ang tagapaglikha. Kaya nga alam niya. Pero noong panahon na siya po nagkatawang tao, hindi po siya umabot sa Pinas para mangaral. Ang umabot lang dito sa Pinas, itong mga misyonaryong pari natin na inutusan na ayon yan sa kalooban ng Diyos. Si Father Pedro Valderrama, siyang nag-introduce ng Kristyanismo dito. Sumama kay Magellan, di naman si Magellan, di naman niya Kastila, Portugis po yan, Sumama ni Magellan. Kaya nagkaroon tayo ng Kristyanismo. According sa kanta ni Yoyoy Villame, yung yumaon na singer, all people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Hanggang ngayon, mayroon pa rin tayong mga remembrance. Sa Cebu, di ba, nandun nakatayo yung cross ni Magellan? Anong reason? Pagpapaalala. Meron ako, so Philippine history yung isa. Yung isang Philippine history ko, di ko nakuha nasa siguro. Yung patungkol doon sa unang misang nangyari, hanapin ko yung history na yun. Yung unang misang nangyari, ito. Sa Philippine History and Government. Ayan, yan. Itong edisyon na Philippine History and Government. Tignan ko ito.
Yung regarding sa unang misa pong nangyari sa Pinas. Hindi alam siguro ni sa mga alipuris ni Tatang Manalo ito. Dapat alam niyo to, Dainay. Yan Pahina 35. Ano nangyari? On Easter Sunday, March 31, Magellan ordered Father Pedro de Valderrama to celebrate Mass near the seashore. Ano ba itong seashore? Yung pong baybayin ng dagat. Sino ba ito nag-comment sa atin, bro? May kabiida, bro. Aslang ko. Apelido siya, bro. Yung apelido sa panahon na yan ng mga Kastila. Sila po yung nag-develop noon. Pero yung apelido po kasi sa kapanahonan ni Kristo, kung ano kung saan ka nakatira, kung ano yung mga estado mo sa buhay, yan mo gagawin apelido. This was the first Christian Mass celebrated in the Philippines after planting of the large wooden cross on the top of a hill overlooking the sea. Magellan named the island archipelago of St. Lazarus, and at the same time took position on the same in the name of Spain. Kasi yung mga tahong Pinoy, wala mangmang tayo sa kapanahonan ng mga Kastila. In short, ugok tayong mga Pinoy sa kapanahonan ng pagdating ni wala pa tayong pinag-aralan noon. Hindi pa nga tayo marunong magbasa. Hindi pa nga tayo marunong siguro kung ano yung history, kung ano yung libro na ito. Hindi pa tayo marunong. So, kaya ngayon sinabi ko na nagiging tayo, wala pa tayong pinag-aralan. So ang ginawa itong tawag nito sa Philippine history, basahin natin ulit ito. Kasi maraming mga kapatid natin sa pananampalataya, lalong-lalo na sa Katoliko, hindi alam ang patungkol sa unang misa kasi kulang po sila sa history. Kaya nga, minsan, binasa ko itong history natin para sa mga kapatid nating Katoliko na hindi nagbabasa ng history, na kahit Biblia, hindi pa nga sila nagkakaapo dahil siguro, meron naman mga Katoliko na walang Biblia sa kanilang bahay. Dapat hindi kalaban si Magellan. Hindi kalaban. Sino bang nagsabi siyang kalaban si Magellan? Sa bakit hindi ina-adapt itong Pinoy na sa mga Pinoy, itong archipelago of St. Lazarus? Hindi po tayo. Wala tayong pakialam nun. Parang wala lang. So, nung time na dumating itong si Roy Lopez de Villalobos, siya na yung nagbigay ng pangalan na Philippines. Kasi ina-align niya ito kay King Philip II, kaya nga Philippines. So in short, we Filipinos are only tracing the name of Roy Lopez, only tracing the name which was given to us by Roy Lopez de Villalobos. Hindi po tayong original na nagngalan dito sa Pilipinas. So yan. So ito, kahit sabihin sa yung mga iglesia ni Kristo na sila ang tunay, kung tignan natin itong Pasugo magazine nila, nagsimula lang pala sila sa isang tao. Sino isang tao na ito? Si Felix Manalo, sino pa nga ba? Straight to the point. Ayan, basahin natin ito. Sa Pasugo, Iglesia ni Cristo, welcome ka. Welcome ka daw, welcome ka. Ito yung banggit Nagsimula ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Nang matatag ang unang lokal nito sa Maynila, Pilipinas noong Hulyo 27, 1914. Hindi kayo galing sa Jerusalem. Di ba? Sino ba? Nagsimula ba ito kay Kristo? Basahin natin tong kanilang Pasugo pa rin. The same Pasugo pa rin, pero ibang page. Tingnan natin to. Ayan. Sa pahina 43. Ayan nagsimula sa isang tao ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Kanya, Yan ginawa pang Diyos si Felix Manalo dito. Oh, no. Anong nangyari sa inyo? Ginawang Diyos. Yan ngayon lumaganap na ito sa buong mundo. Nagiging Katoliko na rin kayo.
Oh, nangyari ito dahil sa ang dakilang Diyos na pumatnubay kay kapatid na Felix Y. Manalo, ang siya ring Diyos na tumutulong kay kapatid na Iranyo G. Manalo. Nagiging Diyos na rin kayo. Kaya nga, Diyos sa inyo si Felix Manalo, di ba kay blasphemy yun? Ginawa niyong Diyos si Felix Manalo. Ayaw nyo palang maniniwala na si Kristo ay Diyos. Si Felix Manalo naman, pinaniwalaan nyo na siya Diyos. Nakakatawa talaga itong banat ng mga iglesia ni Kristo. Ayun. Punta tayo sa sa Roma 16:16. Wala ni mismong iglesia ni Kristo kahit sa social media nagbasa ng Roma 16:16 English translation. Meron ba? Wala. Kung Bisaya sila, gagamit sila ng Bisaya translation. Kung Tagalog, gagamit din sila ng Tagalog translation. Question. Meron ba isang iglesia ni Kristo kahit ministro nila nagbasa ng English translation sa Roma 16:16? Wala. Anong nangyari, Brad? Bakit nga pala hindi nagbasa? Dahil mabubuking po sila. Alam ba ninyo kung bakit mabubuking? Sa kanilang Pasugo magazine, ayan, meron tayong mga picture regarding sa kanilang simbahan. Marami ito. Meron mga Pasugo magazine dito. Ang kapal. Buhat ning nalaman nila na gagamitin ko lang sa panira sa kanilang simbahan. Ayan. Hindi na nila ako binigyan ng Pasugo magazine. Ito na lang. Ayan kung mapapansin ninyo yung pangalan, Iglesia ni Cristo, big letter I. Pag sinabi nating big letter I, that is proper noun. Hindi po common noun. Sa Biblia po, common noun yung binanggit ni San Pablo. Iglesia ni Cristo, small letter I, common noun, hindi po proper noun. Hindi po tayo bubo sa grammar. In the first place, education po tayo. Yung mga, siyempre, yung mga walang pinag-aralan dyan, saludo pa rin tayo sa mga walang pinag-aralan dahil nagsisikap po sila. Pero, naku naman, yung mga malalaking pinag-aralan, yung mga ministro, di ko naman sinasabi na walang pinag-aralan. Gamitin nyo naman grammar nyo. Oh, no! Gamitin nyo grammar nyo. Diba? In the first place, wala pong mismong nagbasa ng English translation. Ano bang nakabanggit sa English translation? Churches of Christ. Hindi Church of Christ. Yung banat nila ay dito tayo, bro. Sa Lamsa translation, mayroon 20-28, Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga translation ng Biblia, maliban kay Lamsa translation, ang nakabanggit doon, Church of God. Kung hindi nyo alam, yung term na God, kinuha po sa Lamsa Translation, pinalitan po ng term Kristo. So, normal kung mayroon kayong matinong pag-iisip at malawak na pag-uunawa, yung palang Kristong pinalit, siya isang Diyos. At alam ba ninyo, At alam ba ninyo, si George Lamsa po, siya po ay isang tinatawag nito, Trinitarian form of belief yan. Trinitarian form yung belief niya. Naniniwala ng Trinity yan. So kapag naniniwala ng Trinity, normal, Trinitarian form. Paano tinanggap nitong Felix Manalo ang Lamsa translation na in the first place, hindi sila naniniwala ng Trinity? Straight to the point. Tatawa-tawa na lang tayo nito. Idaan na lang natin ito sa tawa. Yun nga. At saka anong sinabi ni San Pablo, greet one another with a holy kiss. Banal na halik po, hindi po banal na kamaya. Sus na ko naman. First time, in my life sentence. Oh no! Itong instructor namin noon sa college, itong yung Romel ba yun? Patay na. Yung malaking tao, yung mataba, na pag sumakay siya sa kanyang motor, siya lang kasya. So, sobrang laki talaga nun. May mga time nga nung magklase kami na matutulog na yan sa sa kanyang upuan. Leno Mako Chat. So, ayan, inanyayan niya kami na pumunta daw sa birthday. Sabi ko, sir, hindi ko naman sir, kasi meron akong rice cooker sa boarding house. Wala namang nag-aalaga nun. Sayang, babalikan ko pa naman yun.
malapit yung kumukulo. Kasi nagsaing po ako gamit yung rice cooker. Wala na yun. Ayaw mo yun. Birthday. Di, sumama kami. Siyempre, birthday. Pamamahayag pala yun. Nagsimula sila alas 7 ng gabi. O, untop alas 7. Natapos alas 7:30. Aba, doon ako nakapasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Walang birthday. So, yung sinabi nilang birthday, market strategy yun para maakit ka talaga. So, wala po. Wala ni mismong nagbasa. Yeah. Pagdating ko sa loob ng simbahan nila, kasi dalawa kami ng yung kaboardmate ko, siya yung mamaniho sa kanyang motor, ay angkas lang ako. Aba, Brad, welcome. Grabe naman yung shake hand. Doon pala ako nakashake hand ng babae na kuwan. Ba talaga, no? Parang ginaw ng mga kamay ng mga babae. Oh, no! Anong nangyari? Yeah. So, walang nangyaring birthday. Niluloko nila pala kami ng instructor namin. Ayos na yun. Hinamon ko pa nga ng debate yung ministro nila sabi ko sa instructor, debate kami nun. Hindi po pwede yun. Hindi basta-basta debate. Kailangan na moderator, kailangan na pulis. Kasi may mag-guard. Walang problema. Gawin natin yan. Ayaw talagang pumayag. At that time kasi, nag-practice pa po akong ng pananampalatayang Katoliko. Yung nga, naakit. Minsan maakit tayo, Iki, bro, ano ba yung ibig sabihin ng iki? Ano bang ibig mong sabihin? Tagalog ka? Okay. Sandali lang meron tayong re-replyan. Ang Tagalog ka? Magingay ka lang kasi Tagalog version po tayo, wala pa tayong Bisaya. Sa umaga, Bisaya tayo, pero paggabi, Tagalog tayo, Yung mga kapatid nating hindi nagkakaunawa ng tinatawag nito, yung mga salitang English, ng salitang Bisaya. Keep up the good work, bro. Salamat ya pala, Now, kapag babasahin nila kasi doon sa verse 1 hanggang 15, pinangalanan po ni San Pablo yaong mga taong kasali sa iglesia na tatag ni Kristo, at doon mababasa na walang pangalang Felix Manalo. Walang Felix Manalo. Wala talaga. Zero balance. Straight to the point. Zero balance talaga yung kay Tatang Manalo. Kaya kung mayroon mang iglesyang King Koy na nanood ngayon sa live ko, straight to the point. Pagpasensyahan na muna kayo, pagpasensyahan na muna itong live ko dahil babanatan talaga kayo. Babanatan ko talaga kayo. Dahil sumubra na po kayo. Panay kayo lait sa Katoliko. Alam ba ninyo, nung pumasok ako sa kanilang simbahan, first time yun. Pagkatapos wala na. Nung pumasok ako sa simbahan nila, ba't ang daming relihiyon na pwede namang gawing example, pwede namang bagitin, bakit Katoliko pa? Ano ba mayroon sa Katoliko na wala sa inyo? Na bakit lagi nang tinitira? Bakit laging tinitira ng itong iglesia ni King Kong? Banat ka tapos wala naman ka sa katotohanan. Sino nasabi sa'yo wala ako sa katotohanan? Ikaw, meron ka ba sa katotohanan? Kilang ka nagiging meron sa katotohanan? Kung ikaw po ay nasa katotohanan, ngayon pa lang, lilipat ka na sa Katoliko, huwag mo yung simbahan mo, tatana tao lang. Wala tayong mapapala doon. Tsaka, alam ba nyo, si San Pablo mismo nagsabi, wala po ang Diyos sa mga timplong tatag lamang ng tao. Nasa Acts chapter 17, verse 24. Diba? Wala po. Kaya, saan ba nananahan? Simple, sinabi sa Biblia, Efesos 5:23. Meron pa sa Colosas 1. Basahin ko itong Colosas 1 sa Tagalog Biblia natin. Kaya nga, kung siyempre, madali lang naman mag-claim. It is very easy to claim, but it is hard to prove. Bawal magdebate, bro, kay isa lang tayong Diyos. Ano? Bawal magdebate? Tingnan natin yung Biblia kung bawal magdebate. Siguro sa'yo, bawal ang debate dahil in the first place, hindi ka marunong magdebate. O di kaya talunan ka lang. Oh, no!
Tignan ko itong Biblia kung bawal ba yung debate. Kung bawal po ang debate, kung bawal po yung debate, ito lilipat ako mismo sa simbahan mo kung bawal yung debate. Kung, ito, Proverbs chapter 25, verse 9. King James Version ito. So, subukan natin ito sa Tagalog. Sa Tagalog. Meron akong King James Version na Tagalog talaga. Ayan. Sinabi mo bawal ang debate. Hindi bawal ang debate, bro. Bawal sa mga taong hindi kaya magipagdebate. Si San Pablo nga, nakikipagdebate. Di mo alam sa loob ng sinagoga? Anong nangyari? Tinitipon yung mga tinitipon yung mga loko-loko, yung mga insert do sa yung mga siga, tinipon. Tingnan natin itong Proverbs chapter 25 verse 9. Kung pinagbabawal ba talaga ang debate. Tingnan ko ito sa, kung wala dito, doon tayo sa English translation ng King James Version. Ayan. Ito sa English translation tayo. Ayan. Anong banggit? Debate the cause with the neighbor himself. Sa Bisayan translation po dito, pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katao lamang. That's the translation of Bisayan King James Version. Sa mga Bisayan dyan, alam. Yeah? So, asa ba yung sinabing bawal makipagdebate? Meron nga sa Biblia. Debate thy cause. Malinaw Proverbs chapter 25 verse 9. Paano naging kulto? Hanapin nyo sa sect yung Katoliko. Wala. Yung Katoliko, kahit kailan, hindi tayo pwedeng mag-engage ng Security Exchange Commission. Ang pwedeng mag-engage ng Security Exchange Commission yung mga simbahang tatag lang ng tao. Paano? Anong rason? Anong rason bakit hindi tayo pwede mag-engage ng Security Exchange Commission? Ito, tignan ko ito. Ang The Law on Partnership and Private Corporation ni Attorney Hector S. De Leon and Attorney Hector M. De Leon Jr. Magama po ito. Anong banggit dito sa sa batas po mismo? Kasi kapag sinasabi nating batas, yung mga abogado natin, yung mga abogada, expert sila with regards about law. They are expert with regards about law. Anong rason po? Kung sila yung tatanungin natin, itong dalawang attorney, anong rason kung bakit yung Simbahang Katolika ay hindi nagiging rehistrado Security Exchange Commission? Ito, the Roman Catholic Church, page 515. The Roman Catholic Church is not registered like other religious societies or churches in the Philippines because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Abay, malinaw. Malinaw yung binanggit. Kaya kami hindi pwedeng mag-engage sa Security Exchange Commission. Pag-uusapan natin yan sa susunod siguro natin na episode. Bakit yung Simbahang Katolika hindi tayo rehistrado Security Exchange Commission? Bakit yung Iglesia ni Cristo? Rehistrado sila. Natural. Kulto yun. Pangalawa, ang tawag dito, yung sa Security Exchange Commission, yung batas po sa Security Exchange Commission, dapat alam nitong mga sibahang tatag ni Tatang Manalo. Diba? Regards about sa Security Exchange Commission, dapat alam nyo. Doon sa Commonwealth Security Exchange Commission, Commonwealth Act number 83, Republic Act 8799 of 2000. Ang pwede pong mag-engage ng Security Exchange Commission yung mga union na tatag lamang ng tao, tatag lamang ng Pinoy. Yan po yung pwedeng mag-engage. Yung Simbahang Katolika, siyempre kapag mag-engage ka ng Security Exchange Commission, normal ang founder ay siyang pumipirma. Anong mangyari kapag yung Simbahang Katolika, alalahanin, tandaan ninyo, yung nature po ng simbahan, hindi po yan pwedeng i-rehistro. Dahil kahit kailan, yung nature, hindi po pwedeng i-engage yan. Kulto pala, i-report mo. Matagal na yung na-report yung founder mo. Kinasuhan pa nga ng rape. Ano bang nangyari sa'yo? Tagal yan. So,
kulto, di mabuti naman. Kasi mabuti naman mayroong iglesia ni Kristo para mayroon tayong gawing clown. Alam ba nyo kung yung clown, yung patawa ba, yung patawa sa sa panahon po my birthday, o nagiging patawa sila, nagiging wow. Oh no. Nagiging patawa pa. Nako naman, oo. Straight to the point. Yeah. Dapat alam ng iglesia ni Manalo ito. So yan. At yung Security Exchange Commission, kailangan yung founder pumirma. Pababain mo ulit si Kristo dito sa langit para pumirma lang sa sa Security Exchange Commission. Hindi ba kayo nagiging baliw niyan? Hindi ba kayo nagiging baliw sa inyong pag-iisip? Ang rason kung bakit hindi kayo nagbasa ng Roma 16:16 sa English translation dahil hindi po tumpak ang nangyari po kasi itong si Felix Manalo, ang hirap po kasi sa inyo, nangungopia pa nga kayo, nangungopia na lang kayo sa Biblia, mali pa yung spelling nyo. Oh no! Yung binanggit po dyan, big letter I sa inyo, small letter I sa Biblia. Hindi alam. Pero, normal lang naman pala yan, sir. Brad, normal yan dahil po according po sa sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, ibabasahin natin ito. Sa Pasugo, Enero 1983, page 10. Ito yung banggit. Natupad din ito kay kapatid na Manalo. Siya ay walang katangian ayon sa lamang. Hindi siya nag-aaral sa paaralan ng tao. Oh no! So normal na mangungopia kayo sa Biblia, wrong spelling pa. Diba? Umamin pa nga yung isang mangangaral nyo. Normal lang, Brad. Si Manalo, Brad. Hanggang grade 3 lang pala. Idadaan na lang natin ito sa tawa. Grade 3 lang pala founder nyo. Nakalitaw ka sa Madre. Laban ka kayo. Anong Madre? Saan ba yan nakukuha mo yung chismis? Alam ba nyo? Noong sa boarding house po ako, dati nung college ako, mayroong isang bisita na teachers, hindi ko under na kuan yun. Isang iglesia ni Cristo kasi mayroon siyang syuta na kaboardmate namin. Siyempre, doon siya. Sa labas po ng boarding house namin, sa baba, kasi sa taas, bali parang second floor yun. Sa baba, mayroong misa, mayroong isang misa na round table, yung luma. Kung hindi nyo alam, sino ba yung nakakita doon sa picture ko sa sa boarding house namin, yun, i-upload ko na-post ko sa Facebook. Yung round table, doon sila umupo. Marami yun. Nag-uusap. Timing naman na bumababa ako galing sa taas. May dala akong, I don't know kung libro ba yun o notebook na hindi ko na alam. Narinig ko talaga yung sinabi niya. Kung Diyos si Kristo, bakit? Siya bang lumalang sa ating mundo? Yan yung tanong niya. At that time kasi, natulala ako dahil, siyempre, tayo, nagsisimula pa lang nag-aral, di ba? Di pa natin alam lahat. So, sinabi niya, bakit? Si Kristo ba? Siya ba gumawa sa atin? Siya ba nalalang sa mundo? Tignan natin ang Biblia kung siya ba hindi naglalang sa mundo. Hindi lumalalang sa mundo. Ayan. Yung The Living Bible Paraphrase of Protestante. Tignan natin to. Itong talagang si Tatang Manalo, nagbasa man lang ng Biblia. Akala ko ba 3 araw, tatlong gabi, di kumakain. Nabububo sa Biblia. Oh, no. Colossians chapter 1 verse 16. Tignan natin to. Ayan. Malinaw ang sinabi. Sa Biblia, ha? Hindi po comics ito. Yan o. Christ Himself. Ano? Ayan. Christ Himself is the Creator who made everything, heaven and earth, and things we can see and the things we can't, the spirit world and its king and kingdoms, rulers and authorities. All were made by Christ for His own use and glory. Saan yung sinasabi niyong hindi si Kristo naglalang sa mundo?
O yan o, Biblia na yan. May Iglesia ni Cristo, sinabi niya, doon ka sa Tagalog, magbasa. Ano ba yung gimmick nyo? Isaias 46:11, base po sa binigay sa atin ni James sa Servir, sino ba ito? Kasapi siguro ito ni Tatang Manalo. O, sige, babasahin natin yan, Isaias. Klaro po, hindi po ito Bibliang Katoliko, baka sabihin ni Tatang Manalo. Daming fans mo na clown dito, bro. Natawa ka lang sa comment. Isaias 46:11. Kung si Manalo po yung mababasa natin sa Isaias 46:11, ora mismo, tatanggalin ko to. Magsasama tayo. O yan, The Voice Bible. Tignan ko itong Isaias 46:11. Kung si Manalo ang mababasa. Yan na. Kung si Manalo ang mababasa sa Isaias 46:11, ora mismo, mag-iglesia ako. Iwan ko yung Katoliko ko. Tandog mo na itong kon. Iwan ko itong pagkakatoliko ko. Yan, 46:11. Anong binanggit sa Biblia? Yan. 46:11. Kayo naman palang gamit kayo ng gamit sa version ng Biblia o sa sitas ng Biblia. Hindi nyo pala alam. O ito. I am the one. Sino itong nagsabi? Ang Diyos. Hindi po si Tatang Manalo. I am the one who called Cyrus the bird of prey from the east. From the land far away I summon him to do what I intend. Hindi po si Tatang Manalo. Oh no. Si Cyrus po. Si Manalo. Zero. Walang-wala talaga. Kumbagay sa module po ito, itlog po ito si Tatang Manalo. Itlog po itong si Tatang Manalo. Wala. Zero balance. Oh. Diba? Sige, labas yung pasitas nyo. Babasahin natin yan. Ay, naku naman, oo. Ba't yung kinukuha niyan? Old Testament pa yan. Hinulaan na pala si Felix Manalo. Eh, yung Iglesia ang tatag ni Cristo, di nga hinulaan. Ay, ano ba ka-importante si Manalo? Oh, no. Si San Juan, hinulaan sa Old Testament. Oh, nabasa si San Juan sa New Testament. Si Cristo, hinulaan sa Old Testament. Nabasa rin naman si Cristo sa New Testament. Question, kung hinulaan si Felix Manalo, saan siya sa New Testament? Oh, no. Wala. Yung sinabi nyong, ito ba yung sinabi nyong sugo? Ito, banggitin natin tong official gazette mismo ng Pilipinas. Lagi ko itong binabasa. For the fact na lang sa mga viewers natin ngayon, tignan natin ito. Konti lang naman viewers natin, di man tayo sikat. O yan. Official Gazette of the Philippines. July 1942, 393. Ayan. O, ayan o. Ipapakita ko sa iyo to. Mayroon pala tayong viewers. Decision of the Courts of Appeal. Kung may naka-statement po, kung may record na po ang official gazette, yung mga taong may kaso na. Ayan o. Anong nakalagay dito? I also witness many who have been raped by Felix Manalo. Others are maidens. Ano ba itong maidens? Yung mga katulong. Others are the wives of the members, while others, one is the wife of minister. Ha? Oh, no! Wawa naman pala ito. Naku! Di ba kayo natatakot ito? Baka maya-maya kayo rin pinakaluluwa ni Manalo. Ayan, meron pa itong statement sa baba. Di ko lang babasahin. Nakakaawa naman kasi ito si Manalo. Oh. Ayan, meron pa ito isang libro. Isang libro din. Yan oh. Oh. Basahin natin to. Kinukpile ko to para magiging reference natin. Alam nyo ba kung bakit yung Iglesia ni Cristo ayaw na magbigay ng mga reference? Alam na nila. Ay, basa. Ang pagkatao ni Ginoong Manalo ay nakarating sa hukuman ng ating bayan. Bakit itong anghel yun nakarating sa hukuman na bayan? Anong nangyari? Siya'y napagbintangang pagnakaw ng pabo. Naku naman, naglakaw ng pabo. Oh, no. Oh, ito. Oh. Si Hukom Gregorio Concepcion. Ano ba itong hukom? Judge. Oy. Si Hukom Gregorio Concepcion ng Patiros Rizal
ay nagpataw sa kanya ng 10 araw na pagkabilanggo nang mapatunayan ang kasalanan ni Ginoong Manalo laban sa batas ng Diyos at sa ating pamahalaan. Ang mga kamag-anak at kakilala ni Ginoong Manalo ay nakababati dito, yung mga siguro, yung kaklose na siguro niya, ay talagang mahirap na mapapaniwala na si Ginoong Manalo ay sugo ng Diyos o ang iglisang pinamamala niya ay tunay. Kayo, mga uto-uto kayo, naniniwala rin kagad. Mga uto-uto kayo. Kaming mga Katoliko, di nyo na kami mauto. Manguto kayo din sa iyak man. Yeah. Sinabi niya, wala daw sa Biblia Katoliko. Nagbasa na tayo ng Greek Bible. Ipapakita ko pa sa inyo yung Greek Bible. Ilang beses na natin binasa yan. Gusto nyo pa i-show ulit yung Greek Bible? Nasa likod, Greek Bible, Acts chapter 9, verse 31. Sinabi ni tawag nito, nitong si James, isang kasapi po ni Tatang Manalo. Awa naman pala ito si Tatang Manalo. Ito, babasahin natin ulit itong original mismo na Biblia, Greek Bible. Siyempre naman. Yan. Ito, matagal na natin itong na-issue. Araw-araw. Itong si Tatang Manalo, hindi pa rin kontento. Sige, basahin natin itong Acts chapter 9, verse 31. Ayan Greek and Hebrew Bible. Baka hindi mo ito alam. Yan, babasahin natin. Hemen on Ecclesia Catholistis Judaias kay Galatias kay Samarias ikininiminin iyo komodomini. Yan, Ecclesia Catholis, binanggit ni San Pablo, pinangaral. Saan yung sinasabi mong hindi mababasa sa Biblia yan? Baka gusto mo, lipat ka sa King James Version, Brad. Sige. Lipat tayo sa King James Version. Meron ako. Yan. King James Version 1611. Original na labas po ito. Hindi yung ginagamit sa mga protestante na 66 na lamang. Ito. Bigyan natin to ng mababasa. Anong sinabi ni San Pablo? San Juan. Si San Juan po may akda nitong 1 John chapter 4 verse 1. He warned them not to believe all teachers who boast the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Ngayon, tahimik kayo. Natulala kayo, Gusto nyo pa, Catholic Church, mababasa sa Biblia. Mayroon pa akong translation. Ayan. Di ba, naalala nyo banggit ni Kristo sa San Juan chapter 10 verse 16 na mayroon siyang mga tupa na hindi kasapi sa kanyang babasahin natin ito. Sa sinabi, Tagalog translation tayo. Tagalog translation sa Biblia. Chapter 10 verse 16. Ito yung banggit sa Biblia. Yan. Ayan malinaw. Sinabi ni Kristo. Si Kristo nagsabi Sinabi ni Tomas, verse 16. Ayan, sinabi ni Kristo, mayroon akong iba pang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Question, ano ba itong kulungan na sinasabi ni Kristo? Turil, kumbaga sa Bisayan, turil yun, nabanggit niya. Ito. Yeah. Tignan natin to. Kung ano yung binanggit na kulungan sa Biblia ang protestante para praise on the New Testament. Ayan. Tingnan ko ito And beside the Jews, I have chosen people. Among the Gentiles then I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be the one Catholic Church under their only universal hidden shepherd. Catholic Church, hindi Iglesyang Manalo. Oh no! Nalala nyo ba si James Salvador? Yun, nag-comment natin kanina. Nagbabanta yun. Kaya nga, binablock ko na lang sa Facebook, sa Messenger ko. Comment kasi ng comment, chat kasi ng chat. Wala na, hindi naman importante yung chat mo. Oh, no!
Magbasa tayo ng mga komento dito. Si Brad Monolito, Ginitaron. Magandang gabi po sa iyo, Brad. Kamusta? Pasensyahan na muna, Brad. Medyo hindi tayo sanay magtagalog, Brad. Pero sige pa rin, alang-alang sa ating mga kapatid na hindi nakakaunawa ng Bisaya. Si Brother Waltz Briones, magandang gabi po sa inyo. Di na musulod, James. Diyan, naghamon pa sa akin ang debate yan. Kaso lang, siya mismo umayaw. Magandang gabi ni kay Cristelyn Lopez. Og sa manok pa na piso. Magandang gabi po, bro. Magandang gabi naman. Si In Pipito. In Pipito. Bye, James, bro. Tatanungin mo ang ministro mo, ha? Pati si Sinita at Parba. Si Parba, panis na yung pandar ni Parba. Ha? Panis na yung pandar ni Parba. Okay lang, Brad. Patuloy lang, Brad. Nagikinig kami sa iyo. Salamat nga pala. Uy, nandito si Dante de la Cruz. Dante! Pusta na pala ito si Dante de la Cruz. Wawa naman pala ito si Dante de la Cruz. Magkatoliko ka na lang. Ngaral ka ng simbahang tatag ni Eileen Goodwhite. Oh, no. Si Brother James, si Dave Diaz. Good evening, bro. Kamusta nga pala si Dave Diaz? Parang, ang tagal na natin hindi nag-ano. Magingay ka lang, ha? Magingay ka lang. Mama, basa-basa muna tayo ng mga comment dito. Pasodla si James. Hindi yan pumasok si James. Si James, hindi yan pumasok. Dati ko na yung inaanyaya sa programa ko. Ang gusto pala niya debate, doon sa chat-chat lang. Paano yan? Chat-chat, private. Sino bang makakakita? Tayo lang dalawa. Sabi niya, hindi naman, ipupost ko naman to. Ay, huwag mo ko lukuhin na. Doon ka, magloko ka sa iba, huwag sa akin. Huwag sa akin, hindi mo ko maluloko. Kung gusto mo ng debate, harap-harapan tayo ng gusto pala niya, personalan. Ibang pakay nito dahil personalan. Hindi po ako taga Cebu. Kung gusto mo ng debate, harapin mo yung mga Catholic Filipino Cebu. Mahuwasan juga dito. Andan si Dave Diaz. Hindi yan Katoliko, nag-Muslim yan, nagiging Katoliko na. Kakalabanin mo yan. Kakalabanin mo si O sa sa Bisayan term pa ito. Makuwasan juga. Makuwasan juga sa kuan. Sino ba itong si Sandy? Kung Iglesia ni Cristo, mag-ingay lang kayo kasi hindi ako magpapapasok ng mga bisita hindi Iglesia ni Cristo kasi mano yung caption natin. Pag Iglesia ni Cristo pag-uusapan, Iglesia ni Cristo. Pag Seventh Adventist. Maliban na lang siguro kung yung caption natin dyan is wala tayong caption. Okay yan, yung saksak sinagol kumbaga sa Bisayan. Kahit sino pagpapasok pwede. Pero meron tayong caption dapat para hindi para patas naman. Kailan kayo tumigil mga iba't ibang sikta, please respeto lang kayo para hindi kayo bakbakan sa mga Katoliko. Kapag binakbakan yung Katoliko, kapag tinitiran yung Katoliko, ako kaharap nyo. Huwag lang kayo mamersonal, ha. Huwag nyo sabihin nyo, mayroon akong baril dito, 45 katapat mo. Ibang kuha na yun, ibang usapan na yan. Si James, nangita pa to sita sa Biblia. Sige, hanapin mo yung sita sa Biblia na mayroong ministro. Mayroong ministro. Ako naman. Oh, no. Hanapin mo yung sita sa Biblia, pangalan ni Felix Manalo. Maghanap ka ng biblical scholar na si Felix Manalo, talagang sugo ng Diyos. Kahit nga binasa natin libro nila, kahit nga yung palang mga nakakabatid ni Felix Manalo, ay mahirap mapapaniwala. Yung si Manalo ay sugo ng Diyos. At yung kanya simbahay, tatag ng Diyos. Oh, no! 1914 Manalo. Kahit pala ngayon do. Iwan ko nga ba, Manalo yung apelido. Apelido dun sa kanyang father, Isagon. Bakit sa mother yung dinala niya? Ministro, bro. Ministro. Manalo, maoray ang hilata. Hindi nagparamdam sa membro mula yung namatay ang hil sa impyerno. Oh, no. Ano ba naman to? Paano nagiging sugo itong si Felix Manalo?
Tinawagan ba siya sa Diyos? Nag-video chat silang dalawa? Pinadalhan na sulat? Naging simple lang. Dali lang pala maging sugo ng Diyos. Huwag kayong kumain. 3 gabi, 3 araw. Diba? Lalabas kayo sa kwarto nyo. Hoy! Sugo na ako! Oh, no! Sugo na ako! Di ba yung nangyari kay Felix Manalo? Nagkulong sa kwarto ng 3 araw, nagkulong sa 3 gabi, paglabas, ala na, sugo na. Nago naman, oo. Patawa talaga itong si Felix Manalo. Patawa kayo. Boss, proud Catholic here, si Brother Jomar Nigias. Si Kristo, tao lamang, si Manalo, anghel. Aba, hindi ba kayo nagtaka noon, mga Manalonyan? Hoy, ano kayo dyan? Mga Manalonyan kami dito, mga Manalonyan. Ano Manalonyan? Siyempre, hindi nyo ba kami alam? Naniniwala kami na Felix Manalo. Kaya, Manalonyan kami dito. Manalonyan. Sino ba si Manalo nyo? Si Manalo po ay anghel. Uy, anghel. San pakpak niya? Wala po. Balahibo lang ang bulbol. Meron si Manalo. Kaya siguro, sa dami-dami ng pwedeng nakawin, kaya siguro nagnakaw na lang ng pabo ito. Dahil po sa pabo po, malaki yung pakpak sa pabo kapag yung pabo ay naging agresibo. Yung lumaki yung pakpak niya, tsaka yung buntot niya, yung parang lumaki. Kaya siguro ganun. Ano ba nangyari sa inyo? Natatawa tuloy ako kay Felix. Kay Tatang Manalo, natatawa ako kay Tatang Manalo. Ay, di ba ko nga ba? Ay, naku, iwan ko ba sa inyo? Straight to the point! Yung INC daw, yung si Manalo, bunga sa pagkapasma ni Manalo. Pasmo ba? Sa Bisaya ni Pasmo. Sinsa na kayo mo. Incomplete bro, maunay INC. Nawala ang clown ni Manalo bro. Okay yun. Okay pag mayroong mga papasok dito na Iglesia ni Cristo para may clown naman tayo. Ano ba yung clown? Alam nyo ba yung clown? Yung may kalo, tsaka yung red nose, yung ganon, yung may makeup na para magpatawa sa birthday party. Tapos may mga, doon to kung sa kasalan, maghahaiba ng clown. Sa piyesta. Yung mga clown. Ganon yung papel nila. Ibong mandaragit daw. Nang imas mo pa to si Manalo, maya na lang yung Bisaya mo ha. Magtatagalog tayo ngayon. Ibong mandaragit daw. Paano naging ibong mandaragit to si Felix Manalo? Hindi pasado yan. Walang Manalong inutusan ng Diyos. Fiction lang yan. Si Manalo, pag sinabi nyo na si Felix Manalo sugo ng Diyos upang mangaral ng Ibanghilyo, doon siya nababagay sa mga Spider-Man, sa mga Batman, sa mga Superman, sa mga Power Rangers. Doon siya nababagay dahil po yung mga binanggit natin, mga fiction yan. Pag sinabi natin fiction, it only exists in the mind but not in reality. Wala po sa katotohanan. Fiction nga. Mayroon bang Spider-Man? Nag-exist ba yung Spider-Man ngayon? Wala. Fiction stories yan. May Batman ba? Wala. Fiction stories din yan. May Superman? Fiction stories yan. Meron bang Power Rangers? Na tayo mga batang 90s noon, turo pa sa sa television pag ipalabas. Ako yung nakapula, ako yung nakagreen. Ganon. Mga fiction stories yan. Yung may yung ulo tao, Taurus ba yan tawag na yan sa mga horoscope, yung katawan niya kabayo, fiction stories yan. Diyan nababagay si Manalo, fiction stories yan na si Manalo sugo ng Diyos. Dinawit na niyang Biblia para maraming mauto-uto. Bah, wala na mauto sa inyo. Straight to the point. Wala na pong mauto sa inyo. Kaya nga si Bro Dave Diaz, hindi nga nagpauto sa Muslim.
Ay, nago. Bueno, oras 39 minutos 39 minutes after 8 o'clock in the evening. Wala na tayong sapat na oras hanggang sa susunod muli. Ito yung lingkod, Radio Jin Gapoy magsasabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Bukas ulit, Bisaya tayo. Kasi sa ating programang Lakbay Katoliko. At nga, lilito siguro itong mga Lakbay Katoliko at Bisaya. Meron nga yung title sa mga pero Bisaya yung mga kunting English. Bisaya tayo bukas sa umaga, hanggang magsawa tayo, paggabi Tagalog tayo. Para mababagay naman natin yung mga Pinoy na hindi marunong magbisaya. Asan kaya si Manalo ngayon, bro? Good age. Hindi ko alam kung nasa langit ba o nasa purgatorio sa impyerno dahil batay po sa isang article na nababasa ko sa Facebook. Dati pa yun. Siya po'y binigyan ng sacrament of healing, yung anointing of the sick. Kinukumpisal ni Felix Malay, sinabi niya na sana ipatawarin siya ng Panginoon kasi lahat ng mga tao inauto niya at nauto rin niya ng Diyos. Inuto niya ang Diyos. Wawa naman. Okay. Hanggang sa susunod muli. Mag-ingat po kayo lagi. God bless. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. May papasok. Hindi po ito iglesia ni Pagpasensyahan na muna. Bukas na lang tayo. Kasi sa bukas, Bisaya, isgot-isgot sa pagtuo. Sige.